today's recipe ay gagawa tayo guys ng tortang sugpo or prawn omelets. Please try this recipe guys dahil super tasty yung recipe na to guys. As in kahit kainin mo siya guys by itself guys ay napaka yummy. And then simpleng gawin, napakadaling gawin guys, and super affordable. And you know guys, satisfaction guaranteed dahil sa sobrang sarap, as in nakakagana siya guys. Okay guys, so for those na mga hindi pa nakasubscribe, like and share, please naman guys. So guys, yung ating recipe, yung ating torta today guys ay sugpo or prawn. So ang ginawa ko guys ay nilagyan ko siya or nag-add ako ng malunggay leaves or moringa leaves guys. Napaka-healthy, trust me guys. Ang malunggay guys ay napaka-nutritious. So dahil mapili guys yung mga anakis natin dito. So ihahalo natin siya guys sa ating prawn omelets guys para hindi magreklamo. So ayan, kasi guys napaka-importante that in each and every of our meals guys ay mayroon tayong vegetables everyday guys, dahil ito ay masustansya and then maganda sa ating kalusugan. Okay, next mag-cut lang tayo guys ng onions. So tamang laki lang guys ng onion guys. Kakat natin siya ng maliliit guys, as much as you can. So ayan. Anyway guys, kung mayroon kayong available na green leafy onions dyan guys, ay please mag-add kayo dahil napakabango nito guys once i-add nyo guys sa torta. So it happened today guys na walang available sa akin. So it's okay, never mind. Still masarap pa rin yung ating torta today. So ayan guys, sobrang liit ng pagkahiwa ko guys ng aking onions. Ayan. So in a big bowl guys, ilagay natin yung ating onions. So dyan na natin mamaya imimix yung ating mga iba pang mga ingredients. Alright, so as you can see ay nag-add din ako ng 2 red chilies. Okay, so ikakat lang din natin siya guys. No need to remove the seeds. Never mind, just keep it and try to cut it also into small pieces guys. Actually yung chili natin na ginamit ay hindi naman siya talaga ganun kaanghang. So just for the color and just for the kaunting kick ng spicy guys. So, but hindi talaga siya ganun ka maanghang. So ayan. So cut natin siya guys ng maliliit. Sobrang maliit lang guys. So today naisip natin gumawa ng prawns or sugpo guys. Yung hipon kasi guys, di ba iba yung hipon, yung maliliit, sobrang maliit, pero masarap din yun guys. So gumamit ako ng sugpo today. Fleshy siya guys. So ito na nga yung ating iba pang ingredients or yung ilalagay pa natin ay mag-add lang tayo ng 5 cloves ng garlic. So ito nga guys, yung ating 800 grams ng sugpo. Medyo malaki-laki siya guys. So kailangan natin siyang hiwain into small pieces as well. So as much as you can. So yung akin guys, parang hiniwa-hiwa ko lang siya guys into small pieces. Ayan. So ayan lang guys. So ganun na yung pagkahiwa ko sa ating sugpo today. And nakikita nyo guys na kompleto halos natin yung ating ingredients. So nandyan yung ating onions, yung ating chilies, yung ating garlic. So after nito guys, sa pag-cut natin ng ating prawns ay kailangan na natin siyang ilagyan ng ating mga pampalasa.
So, ayan nga guys, yung ating sugpo, make sure na malinis na siya guys. At tinanggalan na natin siya guys ng veins guys, o yung maitim dyan, yung mga ugat-ugat na maitim dyan sa ating prawns guys. Okay, so yan yung masarap guys na homemade talaga, dahil make sure natin na sobrang malinis yung ating pagkain. So anyway, ito na guys, mag-add na tayo ng 1 teaspoon ng Himalayan salt, yung gamit ko. So fine na salt guys ay magandang ilagay. So next na ilagay natin yung pepper powder. So every time guys ay naglalagay talaga ako ng pepper powder, dahil nagpapasarap din ito guys sa ating mga pagkain. So ayan, so next din guys, mag-add tayo ng oyster sauce. So yung ginamit ko guys ay 2 tablespoons ng oyster sauce. Yung pampalasa natin ay oyster sauce. So ayan, ihalo natin ng maigi guys yung ating oyster sauce. So kung yung iba dyan guys na walang available na oyster sauce, ay pwede kayong gumamit ng kahit na 1 teaspoon ng magic sarap, or yung any na pampalasa dyan sa inyo guys, yung nakasanayan yung pampalasa. So yung ating oyster sauce ay additional pampalasa na lang sa ating torta guys. So dahil hindi naman talaga tayo naglagay ng sobrang dami ng salt, kasi i-control natin yung salt natin, gawa ng yung ating oyster sauce ay maalat-alat na yan guys. So hindi tayo pwedeng maglagay ng sobra. So ayan na nga, at naglagay na ako ng 2 piraso ng itlog. So if not enough guys, or you need to add another one, ay mag-add lang kayo guys ng isa pa, kasi wala namang problema guys kung mag-add tayo ng extra na eggs. Depende guys sa inyo. And now guys, yung gumamit ako ng 5 tablespoons ng cornstarch. Okay, yung cornstarch natin, yun yung magpapatigas ng ating torta. Alright, so ihalo lang natin ng maigi. So ihalo, mekos. So ayan, so isa sa mga favorite ko guys ay torta, dahil kahit papakin mo siya, kahit kainin mo siya guys, na ito lang ay napakasarap. Masarap din siya guys na pang merienda or pang snacks. Yung mga anak natin guys ay sobrang magugustuhan ang ating tortang sugpo, or yung ating prawn omelets guys. So naglagay na ako ng dahon ng malunggay. So ayan yung sekreto guys, kung mahirap pakainin yung mga anak nyo dyan guys, gawin nyo to, para 'di ba hindi sila talaga tawag nito, yung mapapakain mo talaga yung mga anak mo. So ayan, so alam naman natin na yung malunggay ay sobrang healthy and napaka nutritious nito guys. So everyday need lang natin kumain ng gulay. So ayan, so actually guys, ito ay na malapit na siya, and it's about to pwede nang i-prito ito guys. Alright, so yung gagawin natin ay ayan, so magpainit na tayo guys ng ating pan, and then maglagay lang tayo ng ating oil. I-deep fry lang natin siya guys. So kung mayroon kayong mga olive oils din guys, ay napakainam na gamitin sa pag-fry. Kaso lang guys, hindi naman siya ganun ka mura, so expensive talaga guys. Anyway, make sure na mainit yung oil natin guys bago mo ilagay yung ipiprito mong torta, para maganda kasi guys na mainit talaga yung oil. And then after na mainit na yung oil, ay control na lang natin yung ating apoy para hindi siya guys masunog. O ayan guys, so parang small omelets or torta natin itong ating prawns guys. So ayan, so ipiprito lang natin siya guys, and hintayin lang natin hanggang sa magiging golden brown siya guys, crispy golden brown. So ayan, so hindi sunog guys ha, so
dapat i-check natin. Ayan. So, tamang pagkaluto lang yan guys. Yung golden brown. Yan. Perfect. So, ayan. So, try nyo to guys. Dahil tiyak na magugustuhan ng mga anak nyo to guys. Promise. Dahil dito guys, yung ginawa ko to, lahat sila nagustuhan nila yung recipe na to. So, pati ako guys, napaparami na naman yung kain natin guys. Wala na namang diet guys. Ayan. So, ayan. Once na-cook na siya guys, tanggalin na natin. And then, i-drain lang natin siya guys para yung oil ay matatanggal guys. Ayan. Cook na yan. Ayan na. So, dahil marami tayong ginawa, ay magkaroon pa tayo ng mga second to third batches guys sa pagpiprito. So, ayan. Yung next batch natin, same lang din guys as usual. Ilalagay lang natin siya guys into small omelets. And then, we have to fry it into golden brown and that's it. So, napakabilis at napakadali lang siya guys. So, kung palagay nyo guys ay yung ito kasi guys, kung gusto nyo, pwede kayong mag-early yung paggawa ng mixture na to. So, once na ipa-fry nyo, anytime na gusto nyo mag-fry guys, na mainit-init pa, ay pwede kayong mag-ready to fry lang guys. Okay, so i-stock mo lang guys sa yung refrigerator. Okay, so halimbawa kung umaga ka gagawa, pwedeng sa gabi mo siya i-fry. But, make sure na ilagay mo lang siya sa fridge guys. So, ayan. So, ang ating second batch ng ating torta. And, ayan. So, napaka-bango niya guys. Napaka-bango. Yung amoy pa lang niya ay nakakatakam na guys. So, ayan. Dito natin ilalagay yung ating drained na guys na fried sugpo or prawn omelets. Ayan. So, maglagay tayo ng sauce. So, yung sauce na inilagay ko guys ay sweet and spicy sauce. Napakasarap. Oh my God. Sobrang yummy dahil napaka-rice cooler niya guys. Kaso lang, masisira talaga yung diet mo dito guys. So, anong magagawa natin guys? Kain lang ng kain talaga. And make sure na ayan. So, kasi guys, yung lutong bahay ay napakasarap kaysa kumain tayo sa labas. 'Di ba? So, yung pag kumain ka sa labas, sobrang mahal. And hindi mo pa alam guys kung yan ay malinis. Okay? So, pag sa bahay guys, sobrang napakasarap and napaka linis dahil alam mo guys kung paano mo siya ginawa dahil ikaw mismo yung nagluto. So, ayan guys, yung recipe natin na napakasarap and napakadaling gawin. So, please guys, sa mga hindi pa dyan subscribe, please subscribe, like, and share. Bye! Thank you!